Meron po bang pananagutan ng Ateneo and or si Tab Baldwin dito sa pagkamatay ng dalawang atleta? Alam mo, siguro ang fundamental premise natin, Christian, wala namang intensyon na I think wala namang layunin na magkaroon ng injury or may mamatay na atleta. I think that's the Opo. basic premise, no? Pero nangyari ito, no? Unfortunately, may dalawang atleta na namatay. So ang tanong ay, dahil sa namatay nga itong dalawang atleta, meron bang liability? Meron bang liability ang school? Meron bang liability ang main coach, ang head coach? Meron bang liability ang team? Meron bang liability ang UAAP, no? So maraming samot-saring issue. So ang makakaroon lang ng liability dahil most likely wala namang intention ay kung nagkaroon nga ng kapabayaan. Pwede ba itong naiwasan? At alam natin na ang isang coach at isang school, tumatayong magulang ng mga estudyante, tumatayong magulang ng student athletes, whether isa siyang sporting event or competition or even during training. Opo. Kaya yun, mahalagang tanong, meron bang mga safety protocols? Sumunod ba sa panuntunan ng CHED? Kasi merong guidelines ang CHED na nagsasaad ng ilang mga requisitos at documentation bago ng event. Kasi alam natin na kung ang negligence ay nagresulta sa kamatayan, ito ang kailangan patunayan or i-disprove, then clearly merong civil liability. Ang usapin nun ay yung tinatawag nating damages or danyos. At kung mapapatunayan na kung napakalala ng kapabayaan at ito ay nagresulta ng kamatayan ng dalawang atleta, then baka magkaroon pa ng criminal liability, Christian. Okay, so una muna civil kung sakasakali, tapos criminal. Pero ang Yes. pagkamatayan po kung nagkaroon ng negligence. Kasi yun din po naman talaga yung pinupunto natin dito. Dahil nailagay ba sa isang very risky situation yung mga atleta kasama yung dalawang bata na nagresulta sa kanilang pagkakalunod? Tama po, no? That's a basic question. Oo, dahil una, marami nagtanong, bakit hindi na lang sa swimming pool? Number two, bakit pa sa ganitong lugar na merong public knowledge na hindi safe yung tubig, lalo na pag may rip current, no? So nagpaalam ba sila sa local government unit? Meron bang coordination with the local government unit? Nagkaroon ba ng medical clearance right before the event? Kasi required yan sa ilalim ng Commission on Higher Education. So ito ba ay isang safe environment, no? Alam natin sa usapin ng safe sports, mahalaga ang physical environment. Meron bang protocol na sinunod? Reasonable ba yung training program? Or baka ito ay excessive or unreasonable? Kaya yung isa pang lumalabas na issue ay excessive ba siya? Dangerous ba siya? Requirement ba siya para manatili sa team? At if ang sagot doon ay oo, baka maging paglabag pa siya ng anti-hazing. Kaya isa pang issue yan, Christian. Okay, puntahan po natin yan. No? Marami tayong hihimayin dito. Yung binabanggit nyo nga po, baka mag-fall pa under hazing. No? Pero din po muna tayo sa negligence. How exactly is that proven? How do you prove negligence? Kawalan ng protocol, kawalan ng programa, pwede bang naiwasan, kailangan ng check-up, coordination. So kung ang sagot dyan ay wala, at dapat ang sagot dyan ay dapat meron sa lahat ng yan at hindi mo ginawa, then baka masabi natin na meron ngang negligence. Yung ano po, kasi nagsalita si Tab Baldwin sa isang recorded message, binabanggit niya, hindi naman nila alam na mangyayari yan. Basically, I'm paraphrasing him. Ang akala nila mababaw lang yon. Kaya doon sila nag-training. Tapos apparently, merong rip current, malakas na alon. Can that be used as an excuse na hindi nila alam? Ang tanong, pwede ba nilang nalaman? Kasi I think this is not the first time na nagkaroon sila ng event sa lugar na to, sa resort na ito. So may marami raw warning signs, maraming nakapaskil
at ito ba ay nasunod? Uh, Pwede bang ginawa na lang to sa ibang lugar? Can the objective be achieved, let's say, in a swimming pool? Kaya lumalabas din yung issue na yan. So, kung ako ang on the side of the coaches, syempre ang sasabihin ko ito ay aksidente, hindi ito pinlano, at ginawa ko lahat ng protocols for safety at sinunod namin. So, yun ang magiging posisyon, of course, on the Mm. side of the university and of the coaches. Okay. But in terms of liability, tama po ba ang unang magkakaroon ng liability rito kung sakasakali? Yung coach, yung head, at saka yung coaching staff? Yes, sila yung kung magkakaroon ng kaso, sila yung unang ihahabla, pero siguro kahit sino man ang maging abogado ng mga magulang at pamilya ng dalawang nasawing student athletes, most likely isasama nila sa reklamo ang eskwelahan. Okay. Yun po yung gusto kong puntahan sa susunod, no? Dahil nabanggit nyo na nga po, merong mga lumabas na clips ng previous podcasts involving former Ateneo Blue Eagles players. Binabanggit Yes. na nila itong punishing military style boot camp dyan sa venue na yan. I understand it was the same venue. And kung ititrace natin, kung tama yung mga impormasyon na lumabas, this has been happening for at least a decade, 2016. Okay. Ang tanong ko po, in terms of a school's liability, pwede bang hindi alam ng Ateneo administration na ginagawa ito ni Tab Baldwin, itong military style boot camp, very punishing routine dito sa Aurora. At meron pangaraw montik na malunod, si G-Boy Babylonia. So, pwede ba na sabihin, hindi namin alam yan, si Tab Baldwin lang yan. Pero this has been happening for so long. Yes, it has been, alam nila, pinayagan nila. At the same time, kung matuturing nating empleyado ng Ateneo si Coach Baldwin, then ang definition kasi ng empleyado merong control ang employer sa pamamaraan at sa resulta ng isang employee, no? Kaya kung empleyado na lumalabas si Coach Baldwin, then clearly si employer ay baka maging liable din dahil under the control niya si coach, at yung mga programa niya ay also under the control of the school. Paano po kung open secret naman yan sa Ateneo pero walang ginawa yung school administration to tell Tab Baldwin na, teka, masyadong mahigpit yan, masyadong delikado, itigil nyo na yan. Or at least, i-refine nyo, gawin yung less risky. Paano kung walang ganun ginawa? Yun, kapabayaan din siguro yun dahil hindi mo inalam kung ano yung protocol, hinintay mo pang mangyari ito. Kaya again, hindsight na lang, na dapat siguro mas naging rigid sa mga programa, hindi lang for this particular sport but for other sports as well. So, ang tanong, dapat bang alam nila? At alam nila pero pinayagan nila at wala silang ginawa, and therefore effectively pumayag ka, no? And you allowed it to happen. So and I'm sure yan din ang palalabasin kung magkaroon man ng kaso na that the university should have known and allowed it. Ang iniisip ko po kasi rito, in a university setting, baka magkaroon ng yung turuan, hindi po ba? Parang Yes. quietly among themselves, they were talking about it. Medyo delikado yata yung ginagawa ni Tab Baldwin. Pero tahimik lang sila. Parang nag-iintayan sila. Sino ba magsasabi? Or baka factor din yung highly respected sa Ateneo community sa Tab Baldwin because of the championships that he had brought to the school. Diba? Baka naging factor po yun. Alam mo, sa dami ng pwedeng kasuhan at hindi natin alam kung aabot sa kasuhan, karaniwan dahil you have to protect your own, Kaya baka magkaroon ng pasahan or mas pangit man pakinggan, magkaroon ng laglagan para lang makaiwas ang isang institusyon or isang tao sa liability, no? Kasi medyo
mabigat. Kung sakali, mabigat ang danyos dito dahil kailangan mo i-project yung mawawalang sahod or income. At alam natin, bata pa sila, 18 anyos pa lang. At pag umabot pa ng criminal case, so medyo kung may kanya-kanya silang abogado, then may kanya-kanyang kailangan protection of their own interest, Christian. Kanina nabanggit niyo po, attorney, yung unreasonable and or excessive yung training. Okay? To prove, let's say, negligence. Paano po ba ibabalance yung ganong klaseng training for a basketball team? Because I suppose the objective was to really push the players, the kids, to the limit para talaga maging very, very cohesive sila as a team. And kailangan silang disiplinahin. Not because they were undisciplined, but because that's part of the culture that the coach was supposedly developing. Paano po ba ibabalance yung ganong klaseng training? Doon naman po sa mga patakaran na meron, let's say, in CHED, university, at saka common sense. Oo. Alam mo ako, I'm part of 2 national sports association, no? Obstacle sports na medyo may konting risk na event, and sport climbing, no? Umaakyat. So clearly, may mga sports na mayroong risk. Kaya kailangan alam ng atleta kung ano yung mga risks na ito, no? And number 2, kami nagpapatakbo din kami ng mga training camps, or yung iba ang tawag boot camps. Pero tiwala ang asosasyon sa aming mga coaches na hindi nila sasagarin or hindi unreasonable yung kanilang programa. So ang magiging issue nito, kung sakali man magkakaroon ng kaso, kung reasonable ba yung programa or unreasonable ba? Dangerous ba siya? Or meron namang protocols in place. So yun yung magiging fine line, ano? I suppose on the side of the coach and the university, they will say that ang aming programa ay reasonable. Ang aming programa ay hindi mapanganib. Inabutan lang sila ng rip current, which is an accident. That will be, I suppose, one of the defenses of the university and of the coaches. This is purely accidental. Sinunod namin lahat ng protocol. Yung programa namin ay reasonable. So yun ang kanila magiging punto de vista. Pero ang pwede pong sagot dyan, base po dun sa mga lumabas na impormasyon, meron ng muntik na malunod dati. At saka bakit dyan? Out of all places na alam naman na napaka-delikado na dyan sa Aurora. Oo. Bakit dyan hindi swimming pool? Bakit walang protocol, walang lifeguard? Marami, again, ito ay pag kanya-kanyang posisyon, no? Kanya-kanyang depensa. So on one hand, sasabihin negligent. On the other hand, yung iba sasabihin aksidente. At walang naging kapabayaan. On one hand, pabaya. So pagkukulang. So kung aabot ito sa korte, yan ang magiging pinakabuod ng ebidensya. And hindi ko alam kung anong gagawin ng universidad to seek a compromise with the two families. So hindi natin alam kung meron ng ganitong negotiations at this point.